there's no such thing as immunity even if you are a legislator. Now, of course, there are certain restrictions. If the penalty is more than 6 years in one day, then the same cannot be implemented during the time when Congress is in session. But certainly, there's no restriction as to the arrest if, for example, they are on recess. Although we have heard the senator, the good senator, already make some statements before that he would seek possible asylum or refuge in the Senate. We do not know if that is a position that he still would be taking at this time. But certainly that is one matter that can be or that will be taken into account in deciding what action or what course of action the government will take. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ano ba talaga ang pwedeng magligtas kay Bato? Lalo na ngayon na kumpirmado na mayroon talagang arrest warrant na kay Bato ang ICC. Nag-press con ngayon si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mayroon siyang kopya. Kaya lang yung kopya niya nasa cellphone niya, picture. Picture ng kopya pero unofficial copy pa yun kasi hindi pa nire-release. Pero kumpirmado niyang mayroon ng warrant of arrest. Hindi ko na pwedeng hingyan as executive function na yan. I did that as a function of my being a journalist also for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Confirm yan. No. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. So, have you talked to DOJ kasi iba yung sinabi nila Wala pa sila wala. Nauna ako sa kanila At nag-press ko na rin ang DOJ. Sa press ko naman ng DOJ, sinabi nito, magkukomply ang gobyerno. Walang question yan, magkukomply. Susunod ang Pilipinas sa obligasyon nito sa ICC. Over the weekend, there were reports circulating that the ICC has issued a warrant of arrest against Senator De La Rosa. And it was mentioned that the process to be observed in implementing this warrant of arrest is through extradition. This now was related or connected to the recent issuance of the Supreme Court on the rules on extradition. So we are just here this morning to address and clarify any misconception that may be had on the matter, and that under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. So walang question na dyan. Ang tanong na lang, paano? So definitely aarestuhin si Bato. Kaya lang ang tanong, paano? May dalawa daw na options. Surrender or extradition. Surrender or extradition. Yung ginawa kay Duterte, surrender yon. Surrender. So ngayon, kung gagawin ulit kay Bato yon, surrender din ang gagamitin. Magkukooperate sa Interpol. Pero kung extradition, judicial yon, dadaan sa korte. Wala pang sinasabi ang DOJ kung alin ang gagamitin. Basta ang sabi ng Department of Justice, bukas sa dalawang options. Actually, iba nga ito doon sa sinabi ni Ombudsman Boying. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya nung in-announce niya yan na mayroon ng arrest warrant si Bato, sabi niya ang gagamitin na raw extradition. Gayon din yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero ngayon, hindi na. Ang sabi ng DOJ, hindi naman pwedeng sabihin na kaagad na extradition. Magdi-decide sila pag lumabas na yung arrest warrant. Pag nakumpirma na nila, saka sila magdi-decide kung alin ang gagamitin, surrender or extradition. Hindi pwedeng ilimit lang sa extradition kasi mayroon din naman ibang option, yung surrender. At mas madali yon. Mas madali di umano yon. Yeah, I believe we will have to comply. You're correct in pointing out that one of the possible effects would be, or one of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Kasi depending on the route that you will take, nabanggit na nga kanina, kapag extradition, it takes quite some time because you still have to go through a trial, whereas a surrender could be immediate. So again, in as much as there has been no decision yet as to what route to take or what option to take, and as much as we have not yet received or seen a copy of the warrant, everything is still there. These are still options which are still being considered. Ngayon, ano na lang ang magliligtas kay Bato na hindi siya maaresto? Ano na lang ang mag-ano kay Bato na hindi siya
i-surrender. Kasi ang ayaw ng kampo ni Bato yung surrender kasi mabilis yun. Katulad nung kay Duterte yon. Ang gusto nila idaan sa prosesong legal. Kaya lang, ano ang kaligtasan ni Bato dyan? Lininaw yan ng Prosecutor General ng DOJ, si Fadulyon. Sabi niya, kapag nag-decide ang Korte Suprema doon sa petition tungkol kay Rodrigo Duterte, kapag naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, yun ang susundin. Kung mayroon. Kasi ang nangyari, nung inaresto si Duterte, kaagad-agad, dinala siya sa The Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Pero, nung inaresto siya, kaagad-agad, yung mga abogado niya, nag-file ng petition sa Korte Suprema. Sila Atty. Lambino, si Torion, si Topacio, si Panelo, pati nga yung mga anak niya, sila Baste, nag-file ng petition sa Korte Suprema. Ang final nilang petition, kini-question nila yung legality, constitutionality, validity ng arrest. Kasi ang sinasabi nila, dapat dinala muna sa korte. Yung korte ang mag-i-issue ng order para dali na siya sa ICC. Kaya lang, yung ano na yan, yung petition na yan na final ng mga abogado at pamilya ni Duterte, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema hanggang ngayon. Kaya nga, sabi ni Prosecutor General Fadulyon, dapat maglabas na ang Korte Suprema ng desisyon sa nasabing petitions para yun na ang maging guide ng DOJ sa gagawin ngayon. Kung magsabi ang Korte Suprema, invalid, unconstitutional, yung ginawa kay Duterte, so hindi na yan gagawin ngayon kay Bato. Kaya sabi nga ng DOJ, susundin nila kung anong sabihin ng Korte Suprema. Kaya dapat maglabas na ang Korte Suprema ng clarification, ng guidance. Ano ba talaga? Tama ba yung ginawa kay Duterte? Yung surrender o hindi? Kasi kung hindi tama yon, hindi na nila gagawin kay Bato yon. Pero hanggat wala pang sinasabi ang Korte Suprema na mali yung ginawa na yon, option pa rin nilang, pwede pa rin nilang gawin yon. Kasi wala namang sinasabi ang Korte Suprema na mali yun. Dapat si Bato, anuhin niya na, kasi kasuhin na ng mga abogado ni Duterte na kaya lang hindi mo naman mapipersa niya ng Korte Suprema. Hindi mo naman mapuporte niya ng Korte Suprema eh. Ang dami ring kasong nire-resolve ang Korte Suprema eh. Oh. Pero yun na nga, yun lang ang kaligtasan ni Bato. Pag naglabas na ng order ang Korte Suprema tungkol sa petition nun kay Duterte at sinabi ng Korte Suprema na mali ang ginawa kay Duterte, hindi na yan gagawin uli kay Bato. Ang problema rin ni Bato, paano kung sabihin ng Korte Suprema, legal yung ginawa kay Duterte kasi surrender yun, nasa batas yun. Option yan ng executive. Pwede rin namang extradition, pero ang option nga ng executive, ng authorities, ay surrender or extradition. Pag sinabi ng Korte Supremang tama yon, wala namang mali sa ginawa ng gobyerno noon, adi wala, lalong gagawin uli yan kay Bato. Kaya ang kaligtasan lang talaga ni Bato ay Korte Suprema. Yung sinasabi ng kampo ni Bato na dapat sundin yung bagong order ng yung rules ng Korte Suprema, rules yun on extradition proceedings. Kung gagamitin mo ang extradition, yun ang gagamitin mo, yung rules na yun. Pero kung hindi mo naman gagamitin yun, surrender ang gagamitin mo, yung option ng surrender, hindi mo kailangang sundin yun. Kaya lang, mayroon pa ngayong mga argumento yung mga kampo ni Bato, sila Israelito Torion, non-self-executing daw yung Section 17 ng Republic Act 9851. Kailangan daw ng executing law noon. Kasi on its own, hindi siya pwede kasi hindi siya self-executing. Ay, interpretation nila yan. Ang makakapag-resolve lang talaga niyan, Korte Suprema. Kaya dapat talaga yung Korte Suprema maglabas na ng clarification siya. Natatagalan kasi, wala pang paglilinaw. Yan yung makaka-resolve ng issue nito. Hanggat wala pang clarification ang Korte Suprema, hindi pa nililinaw yan, nananatili pa rin sa DOJ dalawang options, surrender or extradition. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.